Magandang araw na muli mga boss. Tingnan nyo itong clutch pedal niya. Ididiin ko Normal na normal kung titignan nyo, di ba? Kahit na medyo matigas, normal pa rin siya na ikakambyo, primera, segunda hanggang kwarta, reverse kompleto. Wala siyang sabit. Ang problema kasi nito mga boss, kapag tinapakan niya yung clutch pedal, bukod sa medyo matigas, pag umaanda na siya, halimbawa naka-primera, dahan-dahan. Siyempre, dahan-dahan lang muna. Tapos biglang nagsegunda, biglang lulubog, hihigupin yung clutch pedal niya. Para bang nababacuum yung clutch pedal. Kaya ang ginagawa ni customer, inaangat niya yung clutch pedal. Tapos nagiging normal siya ulit. Ang problema, magiging paulit-ulit lang yun. Kaya pinatawag ako ng customer ko, baka sakaling alam ko yung gagawin. Dahil nga ang paniniwala ko sa buhay, hindi ako makakagawa. Maliban na lamang kung tutulungan ako ng Diyos. Kaya doon sa nagsasabing basic lang ang alam ko, kahit mang pasabi mo sa akin walang problema. Kaysa naman masabi nating magaling ka nga. Pero galing naman sa panloloko yung kinikita mo, kaya marami kang pera, may kotse ka, maganda yung talyer mo, masarap kinakain mo, wag na lang. Pag ganun, mas gugustuhin ko ng maging mangmang or basic lang ang alam. Para pag namatay ako, may pag-asa pa. Balik na ako sa trabaho. After ko matanggal yung coolant reservoir nito sa harapan, dito naman sa dashboard niya, yung cover dito sa pedal, tanggalin nyo lang yung dalawang clip dyan, mahuhugot mo na yan. O, diba? Saglit ko lang nabunot Tapos yung naka-cover dito sa steering column niya, tanggal ko na rin. Dito naman tayo sa taas ng clutch pedal niya kung saan nakapwesto yung push rod ng clutch master assembly. May nut yan na number 12 mga boss. Luluwagan ko yan gamit itong open wrench ko. Pag maluwag na, balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan. Ito na mga boss, ang naging diagnose ko dito is itong clutch master assembly niya. Gagamit ako dyan ng long nose mga boss, tatanggalin ko itong fluid hose niya na nakarugtong dito sa brake master assembly. At syempre naman dapat pinaka-ready kang pansalo para hindi kumalat yung fluid. Grabe ng dumi ng fluid nito mga boss, kaya ang ginawa ko dito pati yung sa brake master assembly. Nilinis ko yan, pinalitan ko ng brake fluid. At pag okay na, gamit ka ng socket wrench sa number 12. Meron itong dalawang nut dito sa clutch master assembly. Tatanggalin mo yan mga boss para itong clutch master assembly mo is mabunot mo. Pero bago yon, gamit ka ng open wrench sa number 12. I-disengage mo itong fitting niya dito sa brake master assembly mo. Pag ganito mga boss, wala kayong mabiling repair kit dito sa clutch master assembly. Ang ginawa ko dyan, pinalitan ko na ng buong assembly. No choice ako kasi nakaraang ginawa kong ganito mga boss, ang ginawa ko lang is nilidis ko nakuha ko sa linis Pero ito kasi may problema talaga siya, kaya wala akong magawa dyan kundi palitan ng bago. Ito kakalasin ko yan mga boss kasi i-check ko itong loob niya. Tutulak nyo lang yung sa may gilid niya o gamit ka ng manipis na flat screw, itulak nyo lang yan para may angat nyo na itong piston dito sa silindero. Ayan siya yan ang itsura niyan mga boss sa hindi pa nakakakita. Yan lang yan mga boss At ito na yung bagong nabili ni customer. Kanina pa nag-aantayan para ikabit Buti nga hindi na inip, kundi umalis yan. Joke lang. Sa pagkabit yan mga boss, same procedure. Ang discard dyan, pag naipasok mo itong clutch master mo, punta ka sa clutch pedal mo, i-shoot mo yung push rod nitong clutch master dito sa clutch pedal mo. Kasi yung clutch pedal mo may butas yun. Papasok doon yung push rod ng clutch master mo. Kaya hindi ka mahihirapang maglagay. Ang mahalaga yung dalawang nut dito sa clutch master mo, ayusin mo yung pagkakahigpit dyan. Ayan yung hinihigpitan ko. Tapos yung fitting niya, syempre ayusin mo rin yun sa pagkakahigpit. Hindi po pwedeng maluwag yan kasi pwede yan mag-leak. Kaya napaka-importante na dapat maayos yung pagkakahigpit mo dyan sa mga nut, sa fitting, para hindi ka magkaroon ng problema. At kung sigurado ka na sa pagkakahigpit mo sa dalawang nut, balik ka ulit sa clutch pedal mo. Ang gagawin mo dyan, mag-a-adjust ka naman. Siyempre naman, bago ka mag-adjust, i-check mo muna itong clutch pedal mo para malaman ko kung gaano kalaki yung i-adjust ko dito sa push rod niya. Ang problema lang kasi dito mga boss, masyadong masukal ito pag sisiksik ka talaga Nasa sulok-sulukan talaga yung push rod niya para makapag-adjust ka. Kaya dapat talaga tanggalin mo yung mga nakaharang, lalo na yung cover dito sa dashboard. Narinig yung tunog mga boss, nasa loob kasi ako ng mall ito ngayon, i-adjust ko na yung push rod. Dahil naluwagan ko na yung nut niyan mga boss, i-adjust ko na ngayon yung push rod. Maluwag lang yan mga boss, kita nyo, ginamitan ko lang siya ng daliri ko sa pag-adjust. Sa pag-adjust naman mga boss, kayo na mismo makakaramdam yan. Alam nyo naman kung may sasakyan talaga kayo Ngayon, kapag na-adjust nyo na siya at na-final nyo na, tama na sa inyo yung adjustment, tsaka nyo ngayon higpitan yung nut dyan sa push rod. Balik muna ulit ako dito sa harapan ng sasakyan. Ilalagay ko na itong fluid hose dito sa clutch master assembly. Gamit ka dyan ng plier para dito sa clamp. Pag okay na,
pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid or clutch fluid dito sa brake master reservoir mo. Dahil ang susunod natin gagawin dyan mga boss is magbi-bleed naman tayo dito sa secondary. Diyan natin palalabasin yung hangin. Gagamit ka dyan ng box wrench sa number 10. Ayun ang gagamitin mong pang bleed dito sa bleeder niya. Kailangan mo dyan na makakasama. Siya yung magpapump ng clutch pedal. After a seconds, ipapadiin mo yung clutch pedal. Ikaw naman luluwagan mo yung bleeder para lumabas yung hangin niya. Halimbawa, ganito sa gagawin ko mga boss, panoorin nyo. Bomba! Perme! Dahil nga sa buo na yung fluid na lumalabas dito sa secondary clutch at normal na rin yung clutch pedal niya, okay na yan mga boss. Ang susunod kong gagawin dyan is i-check ko naman yung taas. Ang susunod kong gagawin dyan is i-check ko naman yung taas ng clutch pedal at kung okay na sa customer. Oo, okay na yan. Dami adjustment yan. At dahil okay na kay customer yung taas ng clutch pedal niya, ilalak ko na itong nut dito sa pusrad ng clutch master. Dahil nga sa kontrahan niyan, para hindi siya umikot, gumamit ka ng dalawang wrench. Isang number 14 open wrench at saka number 12. Tsaka mo yun higpitan itong nut ng maayos. At pag okay na, pwede mo nang ibalik itong cover dito sa dashboard niya. Sa pagkabit ng cover mga boss, madali lang. Meron naman yung guide. Itutusok nyo lang itong cover niya sa bawat butas ng guide niya. Tapos meron lang naman yung dalawang clip. Kaya hindi naman kayo mahihirapan. Basta maitapat nyo sa guide itong cover, itulak-tulak nyo, tapik-tapikin nyo lang, pasok nyo yan eh. Pati yung cover dito sa steering mga boss, nilagay ko rin na. O yan yung dalawang clip o inilagay ko na. O, di ba? Sa gilid tsaka dito sa harap, tig-isa lang naman. Pag okay na, dito naman sa cover tayo ng steering. Di ba hindi ko na ipakita sa inyo nung umpisa kung paano ko tinanggal yan. Meron lang yan 3 bolt na number 10 mga boss. Ilagay nyo lang yan. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 10. At dahil nga plastic lang yan, yung tamang higpit lang mga boss. At pag okay na, pwede na kami ngayon mag-road test. Alisin ko na itong mga gamit. Si customer na pahatulin natin. Pagdating ng primera, ano? Primera, pag hinirit mo yung primera, binabacuum yung clutch, yung lubog ng pusa. Ngayon, okay na. Okay na. Ganda, lambot. Dati ganyan. Yan, babacuumin nyo na yan. Oo. Engine brake, pag nag-engine brake na yung kanya. Ganon? Nagbabacuumin niya yan. Hihigutin niya yung clutch. Lubog na yan. Ngayon, wala na. Ganda. Okay. Maraming salamat mga boss.